Beyonce nakakuha ng 1.4 million views sa kanyang TikTok video. What? At gawan natin guys ng video reaction ang upload ni Kuya Bal. At dito malalaman natin ang katotohanan sa buhay ni Beyonce. At samahan nyo guys na gumawa ng reaction video at commentary dito sa loob at labas ng Kalingap. At simulan natin ito guys. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat, o gabi sa inyo, or umaga, tanghali, hapon, or gabi, no, whatsoever, no, yung ating time interval. Pero still, salamat po sa lahat mga nagubos ng oras sa mga oras na to, at samahan nyo ko guys, nagawa ng video reaction. At dito nga guys, no, at I would like to congratulate, no, si Beyonce. Kasi yung kanyang video ay nakakuha ng 1.4 million views right now as December 6. Grabe, galing ano? Talagang grabe, talagang masasabi mong talagang malakas yung charisma ni Beyonce na hindi lang dito sa YouTube. Hindi lang dito sa YouTube, hanggang TikTok. Maganda, alam nyo guys, sa totoo lang, magandang ituloy ito ni Beyonce yung kanyang paggawa ng TikTok videos kasi pwede kang kumita dito. Parang si Rachel Morales, ano? Si Rachel Morales, hindi niya pag sa information niyo po, ano, last time yung TikTok niya, sinabi niya kung magkano kinita niya. So, kinita ni Rachel Morales sa kanyang TikTok ay umabot ng 120k. Sa TikTok pa lang yung guys, kaya yung mga nagtatanong kung pwede kumita sa TikTok, pwede po, no? Ang alam ko lang pwedeng kumita dyan kapag yung kaya may mga pwede ka mag-endorse ng mga damit, especially damit, bagay sa kanya kasi maganda siya, matangkad. At ang TikTok lang naman, di mo naman kailangan umubos ng oras dyan. Siguro mga ilang minuto lang naman kailangan mo dyan. At maraming kumikita dyan, like si Rachel Morales, kumita siya ng 120k. Ganun kalaki, di ba? Kaya tuloy mo lang Beyonce at congratulations. At silipin natin kung anong TikTok video yun. At the same time, i-react po natin upload ni Kuya Bal, no? Beyonce, ipinahayag ang lahat ng saloobin, hindi napigilang maiyak. Nako po. Mukhang nakakaiyak to Pero anyway guys, shout out po sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Solid baliw. Salamat po sa Diyos at nandito pa rin kayo. At maraming salamat po sa Diyos, syempre, higit sa lahat sa Panginoon. At syempre, ang kinakasangkapan niya, ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, no? Lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger. At syempre, always support sa nag-iisa at ina ng Kalingap na dapat suportahan. Syempre, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. And of course, always support syempre sa nag-iisang director na nagpapa-viral dito sa Kalingap. Walang iba syempre, ang nag-iisang Kalingap Rob. So anyway, Skyway, hindi ko na siguro papatagalin. At silipin natin itong guys, itong video ni Beyonce, no, sa kanyang TikTok. Tignan natin kung anong TikTok ba to, no? Silipin natin guys. So ito yung TikTok ni Beyonce. So silipin natin guys. Ito po 'yun, no. Makikita niyo po 1.4. Yan, no. So ganda ni Beyonce guys, Naknang patay So naka-filter siya dito. Actually ang nakalagay na dito, gandang filter. Pero kahit paano guys, ito yung kahit filter, maganda talaga si Beyonce, ano? Di ba? What the fuck? Kita mo naman yung bagay pala sa kanya guys, yung ganyan, Ganda, What the fuck? Ang ganda ng mata niya rito, lintek, What the fuck? Kaya pala nakaabot ng 1.4. Syempre, congratulations kay Beyonce. At to guys, achievement to. Totoo lang guys, achievement yan. At anong masasabi nyo sa kanyang TikTok na yan guys? Diba? Napakaganda. What the fuck? I-play natin to guys with music. Kasi copyright tayo
Play natin, guys. Ayun. Tara! Play po natin. Alright. Wow, napakaganda. Oh. Ayan, at ano guys siguro naman talagang masaya-masaya mga LC supporters ngayon. At talaga naman napakaganda ni Beyonce, ano? Kaya kay Papa Ice, wag niya nang pakawalan niya, guys. Talagang, tsaka tuloy ni Beyonce to, guys. Mapapayo kay Beyonce, sana marinig niya to. Ituloy niya to, no? Ituloy niya tong pagti-TikTok, kasi itong pagti-TikTok, madali siyang gawin, at the same time, pwede pa siyang kumita extra. Kasi ganoon na po ngayon sa panahon ngayon, noong araw, walang mga social media, hindi ka pwedeng kumita. Talagang mahirap ang buhay noon. Ngayon, kahit sa mulang edad mo, as early as possible, pwede kang kumita sa social media, lalo na kung malakas ang charisma mo, katulad ni Beyonce. Di ba? Kung ikaw ay katulad ni Beyonce, talagang kikita ka ng malaki. Tignan mo naman, oh. No, umabutan ng 42,800,000 hearts. Tapos meron siyang comment na 432 and then meron nag-bookmark ng 4,929. Ganun karami, ano? Talagang nag-viral tong ano, guys, At syempre, congratulations syempre sa nag-iisang wife ni Kalingap Edu. So anyway guys, tuloy natin i-play ito. Hindi ko na papatagalin. Itong ano ni Kuya Bal. Tara, let's bagas. They are describing themselves. Okay? So, tatagan mo lang, be good. Ang ganda ng sagot niya, sabi niya. Kahit may mga tao na ganun yung pakomento sa kanya, palagi niyang iniisip yung family niya. Family. Okay. Of course, si God. No? Kaya, family. if you notice, mas maraming nagmamahal sa'yo. Wala din naman natutulong yung basher. Ano lang sila, puro lang sila. Yeah, that's true. Tama yun. Kasi minsan, you need to speak up for yourself din. Kailangan mo din matuto ka din paano ipaglaban yung sarili mo. Yeah, But true. still, I'm glad that you remain humble. No? Yes. Totoo. Wala silang maiambag sa buhay mo. Just as long as you are not hurting people, just keep going. And huwag mong kalimutan na when you work, kasi trabaho yan, di ba? While you're working, always Diba? Tama yung binanggit niya kasi trabaho yan, di ba? So yung sa mga social media ngayon, trabaho na talaga yan. include love. Mahalin mo yung ginagawa mo. And in that way, people will surely love you. And that's the reason, okay? So, we know how strong you are. So, ayun po. Again, let's just remind everyone, be careful po no, sa mga salitang binibitawan po natin. Kasi hindi po natin alam yung behind the scene, yung buhay niya, yung real life ni Beyonce. Yung makikita lang natin ay through this camera lang po. Right? Yes. Okay, and then sa pabahay mo, we are all excited. May maingay na manok, ibig parang yung manok nila mangingitlog eh. Kasi may ganyan ako alagang manok, pag mangingitlog, ganyan mag-iingay. Maingay talaga. Sabi ko nga sa'yo na sana makaano doon. Later po mga manok, i-interviewin ko yung mga manok mo yan? Oo, mangingitlog na yan, kaya ganyan maingay. Mga manok mo? Kaya pala, they cheer you up. Gabi lang, sir! Gabi lang, sir! Kaya ko i-translate yan. Okay, ano pa? May message kay Kabi. Ang cute niya, no? Okay to si si Charlotte, They are so proud of you. Silang ano. Oh, wow. Pati mo mga manok mo, mahal na mahal ka. Yan, say, laban. Oo nga, pati manok nag-cheer eh. So, ayun po. So, again, yung sa pabahay mo naman, this is quite intriguing, no? Ayoko talaga ng mga negative issues, but huwag kang mag-alala, we're not going to dive with that topic. Ang akin lang naman, how do you feel na in the future magkakaroon ka na ng sarili mong bahay? And they even call it mansion!
Okay. What can you say about it ba? Ano, masaya po kasi yan, makakalipat na yung ang papalayo na dito sa dagat. Pag may bagyo, hindi na po matatakot. Tapos makakaranas, makatira sa pagandang bahay. Yeah. So, sleep over man lang ako doon. Lahat. Oo naman, makaka-sleep over ka doon. Kaya lang, ang mauuna, si Papa Eds. Kasi kailangan maglatag ng banig. Guys na. So, Thank you. ilang taon ka bang nakatira dito? Since birth? Since we got Like 17 years. Oh, so, Since birth, sanay na siya. that's why excited ka na talaga na lumipat sa bahay mo. Saan mo ba yun? Taisa. Malayo dito, right? Nakapunta ako dun once. Just once lang yung unang dating ko sa Daet. Ano lang. Tiningnan ko lang yung bahay mo. And the rest na, through sa... So, yun, hindi ko inaasa na ganun kalaki yung bahay. Oh. Ang ganda nga. Nung unang ano ni Kuya Rab, sabi ko, gusto ko lang po makalipat. Yun na yung sabi ko kay Kuya Rab. Like, you were thinking, simpleng bahay lang, ganun. As long as safe yung family mo, yun yung pinaka-importante. But when you saw it, how did you feel ba? Hindi ko nakakahiyaan. Nakakahiya? Parang nahihiyaan na. Bakit ka nahihiya? Kasi, marami pa naman pong dapat tulungan. Tapos, mas malaki parang yung kumbaga, parang pwede na yung pandalawang bahay. Ganun. Napaka-humble niya guys, ano? At nakita niyo naman siya panahiya, no? Napaka-humble ni Beyonce, totoo ako. I see, wow. Yeah. Like, you were thinking na, Iba na yun. oo, you were thinking na, this is too much for you, right? Sobrang, But honestly, it's not too much. Yeah. You deserve it. Yes, oh. Kasi nga, Tama yun, deserve niya talaga. one of the reasons, kasi na, you're showing your true colors, and then people are loving you talaga. So, ayun lang yan. Do not ever think na that's too much. At least yun yung parang blessing na binigay ni Lord sa'yo. Mahal na mahal ka talaga ng hindi lang yung mga family mo or yung mga tao nakakilala sa'yo, but lalo na si Lord, right? He gives you this kind of blessing talaga. So, kahit hindi pa tapos yung bahay mo kasi malapit na matapos, no? So, I just want to congratulate you in advance. Congratulations talaga. I'm so happy. Really happy. And I'm so excited. Sana pag mag-house blessing ka na, sana nandito ako sa Daet mo. Because I'm not sure. Baka nasa Cebu ka niyan. Mamawi ka ate? Yeah, uwi na ako. That's why we should grab this chance to have bonding moment. Huwag kang umiyak dahil babalik ka naman ako. Pinapatawa na lang kita. Okay, si Charlotte, ano siya, energetic and then direct to the point magtanong. Nakakatuwa. Huwag kang umiyak siya. So ayun, no? Maraming. How do you feel na nagkausap, like, ito yung mahabang kwentuhan natin ay, if you notice. Kasi pag nakikita tayo, like, may mga random talakayan tayo, but quick lang. Unlike today, may interaction. Mahaba yung interaction. So, ano sa pakiramdam na somehow, ikaw kasi yung panganay, so parang nagiging ate mo na din ako. How do you feel about this conversation ba? Masaya na nakausap ka sa matagal na ganun. Ayun. Hindi man baga lagi nagkikita ang mga That's true. Kasi busy ka din sa pag-aaral mo, and I also have my own life. Minsan-minsan lang ako. And then, pag bumibisita din dito, parang usually, kamustahan. Kamusta ka? Ganun Ganun. ako na nagbisita kayo dito. No? At saka si Beyonce, napansin ko, she's very accommodating sa mga taong pupunta sa bahay nila. Kahit sino, talagang wini-welcome nila, no? Kasi yung hospitality sa mga kagaling Pilipino, makikita mo sa family ni Beyonce. No, talaga makikita mo na sila very accommodating, tapos napaka-welcome. Pag pumunta ka sa bahay nila, maramdaman mo na very positive no, makikita mo, pansinin niyo guys, yung mga pupunta sa bahay nila lagi nakangiti, masaya. Kasi nga very positive yung bahay nila. Kaya sabihin natin simple lang, maramdaman mo kasi minsan yung positivity nung hindi yung mismong bahay no. Kaya sabihin mo simple yung bahay mo pero yung positivity nung mga taong nasa loob mahahawa ka So, kaya ganon, no? Kita niyo si Charlotte, masaya siya. Kasi, very positive nung environment ni Beyonce, di ba? Ako din. I didn't expect. Like, sabi nila, punta tayo kay Beyonce. Huh? Gusto ko talaga ma-interview yung mga angels, but sadly speaking, wala pa po akong permission doon. But, hopefully,
shout out Kalinga Prab. Sana maano din tayo na mabigyan tayo ng permission for that. Kasi in this way, gusto ko talagang makilala yung tao. And through this conversation, nag-sweeten, tumitibay yung samahan. Yes, okay. So ngayon, one last maybe through second to the last question. Mahaba-haba na ba yun? Second to the last question. Ano? I almost forgot. Second to the last question. Okay. We have word of the day. How do you describe yung buhay mo na meron ka ngayon? Just one word. Maganda to Okay, sige. Just one word, ano? Happy. Happy. Do you mind to explain? Why did you choose Okay, so happy masaya si Beyonce, that word? Why do you think na happy ka na ngayon? Siyempre po, kompleto. Magpapasama naman po kami ng kompleto. Tapos, wala pong nabawa sa akin. Tapos, mga malulusog. Yung mga kapatid ko malulusog dahil sa mga tumutulong tayo. Wala pong may kakasakit. Wala pong may sakit sa amin. Simple lang yung sinasabi ni Beyonce, guys, mahalaga lang talaga sa kanya, safe yung family niya, tapos malulugsog yung mga kapatid niya. Tama yun. Kasi sabi nga nila, health is wealth, di ba? Ibig sabihin, pag malusog ka, kayamanan naman na din yun, di ba? Masaya pa ako doon. Yeah. Sa mga blessings po na natatanggap po namin, sobrang saya pa po. Kaka grateful. I'm so proud of you, honestly. At your young age, no, palagi mo talagang iniisip yung family mo. And that's the reason kung bakit mas minahal ka ng lahat. Kasi nga, pinapakita na sa bawat pagtatrabaho mo, sa bawat effort na binibigay mo, like you are dedicating these efforts to your family. Yes. So, ayun po mga kalingap, I feel so Yeah, proud. that was true, Ma'am Charlotte, no? Kasi nagmamanifest naman, makikita mo naman na pag nakikita mo yung mga vlog ni Beyonce, talagang siya yung nag-aasikaso. Even kala Kalinga Prab, siya dyan, siya nag-aasikaso, no? Tinutulungan niya yung mother niya, at nakita mo, nagugus ng plato, naglalaba. Kaya talagang, agree ako din sinasabi nila, guys. Proud of her talaga. Kasi hindi, yeah, that's true. That is true. Hindi lahat ng mga kabataan natin ngayon, no? Oo, totoo. Hindi lahat ng kabataan natin ngayon na iniisip yung family. Huwag mo din akong paiyakin dahil mabilis din ako. Bilis mo kasi may trapo dito. Mabilis din ako. May trapo kayo dyan. Mabilis din ako. Mabilis pa lang ma-emotional pala si Beyonce, oo. Umiyak. Pag mga ganyan umiiyak, ibig sabihin talagang mahal niya yung parents niya. Tsaka talagang yung dedication na kay Beyonce, no? Okay. Mga kalingap, I'm not hurting Beyonce. No, she's crying because she's happy. And I think she's very, kumbaga, na-feel niya yung tanong ni Charlotte dito. No? Pag kasi yung tanong, may iyak kasi maalala mo yung mga sakripisyo mo para sa parents mo, yung ginawa ng parents mo para sa iyo. So, kaya nakakaiyak siya, masaya si Beyonce kaya siya umiiyak. No? At yun lang, siguro naalala niya din yung panahon na naghihirap sila. Ngayon, kita mo naman, 'di ba? This coming December 25, no, God willing, matapos yung pabahay niya, 'di ba? Hindi lang po talagang Bilis lang po magkano yung luha ko. mababaw lang po yung luha. Ako din. Kaya kung minsan tinatawag din akong OA. Charot lang. Uy po ako. Sa akin, di OA yan. Ibig sabihin, totoong tao ka. Di ba? If you're crying, sometimes crying is not showing you're weak, but it's showing that you're strong person. And, kumbaga, totoong tao ko talaga, no? You're a real person if you're crying, no? Sometimes, no? Wag lang araw-araw. Pag araw-araw, baliw ka na nun. Baka maubusan ka ng luha. Pero si Beyonce, kahit umiiyak, maganda, Grabe ka, Beyonce. Ikaw, umiiyak ka, maganda ka pa rin, It's okay. Ganun talaga. Pag yung pinaghuhugutan mo talaga ay yung family mo. And the reason why you are successful now, I can say that at your maybe for you not, but Yeah. for me lang ha. Yeah. Like, I agree with that, Ma'am Charlotte, no? She's very successful right now. No, as you can see, recently ito nga yung YouTube channel niya, 'di ba? Naka-gain ng 1. Sa ganyang edad may 1.4 million views. Ang galing, 'di ba? Try natin. Kita ko na you are indeed successful kasi nga
ang laki ng pagmama. You really love your family. So, sana hindi ka magbago. Kung magbago ka man, ay sana yung in a good way. Yeah. no? Yes. So, ayun, thank you very much mga kalingap. And I'm sorry, Viance, kasi napaiyak kita. Akala ko good vibes to dito, biglang pumasok yung MMK. Dear Kuya Val. Okay to si si Charlotte, pwede siyang gawing host. Magaling siya, guys. He's good. may mga ganun, no? Sige, huwag kang mag-alala. Isulat mo na lang yung mga nais mong sabihin. Ay, babasahin na lang natin yan. Doon sa radio, Dear Kuya Val. Yes, ayun. So, ayun, Beyonce, no? Saan po? Dear Kuya Ayan. Bal. May pinaabot ko si Kuya Val sa'yo. Grabe, Yeah. Pangbaon mo kasi isa kang masipag na estudyante. Oo. And always keep doing your best, no? Kasi nga, mas mainam pa rin kasi na nakafocus ka sa pag-aaral. Hindi kasi madali yung balansehin yung trabaho at pag-aaral. But totoo. I'm glad that you are good at handling these two things. So, ito po, 1 million. Ito pa baon galing kay Kuya Val. So, ano masasabi mo kay Kuya Val na he's really supporting you, right? Thank you po kay Kuya Bal sa patuloy pong pagsuporta po sa akin, sa pamilya ko po. Kahit na alam niyo po, tinutulungan naman na po ako ni Kuya Rab. Kahit kayo po, tinutulungan pa rin po ninyo ako. Maraming salamat po, Kuya Bal. Galing, So see, ang daming taong nagmamahal sa'yo. So just keep going. Do not mind those people just dragging you down. No? Yung mga taong hinihila ka pababa. Don't mind them. And then just always focus to your goals. And stay who you are, no? Sana sa susunod nating interview ay ibang talakaya naman ang magaganap. Ano kaya susunod na topic? Anong topic ba gustong pag-usapan? Ay, hindi. We can't. Imposibleng walang iyakan. Tao tayo, no? Sometimes, ang iyak kasi, guys, okay din yan. It says, kumbaga, nailalabas kasi yung stress natin through sometimes, di ba? Pag malungkot tayo, umiyak tayo. Pag masaya tayo, umiyak din tayo. Di ba? We can't avoid that, no? Kasi Cannot. parang ito ba yung first interview na na-experience, no? Like, parang, iba kasi yung teleserye, right? Oo. Iba din yung may nagbabato ng mga questions. Is this your first time ba? Or hindi na? Hindi na. Sanay ka na. Medyo. Medyo, okay. But I didn't expect na magiging emotional si Beyonce Beyonce. today. But thank you very much for showing who really you are. So, Guys, bago lahat, please mag-like po kayo. At the same time, i-encourage ko po kayo na magpa-member sa aking YouTube channel as support sa aking YouTube channel. Salamat po sa Diyos at syempre sa lahat mga members natin. this way, yeah, in this interview po, mas lalo kanilang nakilala. Yeah. So, may nais ka pa bang sabihin sa ating mga viewers? Yun lang po, thank you so much po sa walang sawang pagsupport po sa amin. Thank you so much po. And of course, yung love team mo, hindi uusbong yan kung wala yung partner mo, on-screen partner mo, right? So, may mensahe ka ba para sa kanya? Diba? Napapagiti ka dyan. But parang nung sinabing about kay Edong, hindi ka na Beyonce. Pag si Edong na usapan, masaya ka na. Ata guys, di ba? Mensahe lang. Say thank you to him. Siyempre, thank you din sa partner ko. May malaki ba siyang naitulong sa'yo? Sobrang pong laki. In what? Grabe, sobrang laki. No? Ibig sabihin, malaki talaga. Sobrang laki. Sobra pa sa malaki yun. Sobrang laki. Gawin natin. way? Just lang, brief answer. In what way? Siguro po kung wala po siya, wala yung love team namin. Yeah. Hindi rin naman po ako makikilala sa amin. Oo. Kaya yun, sobrang tumutulong. Tapos, marami pong tumutulong sa akin dahil po sa kanya. And he is guiding and supporting you as well. Tsaka right? yung confidence ko po. Na, dati po, hindi po talaga ako nagsasalita. Pangiti lang. Ganun lang po ako dati. Pero nung nagkaroon ng love team, naging partner ko siya. Doon nabus ko yung Confidence. Nagkaroon ako ng confidence. Tapos nakikipag na po ako. Marunong na ako makipag-alapin sa mga Ibig sabihin, yung confident ni Beyonce because of Papa Eds?
Sinabi niya, because of love team, din nag-partner silang dalawa. Kumbaga yung confidence talaga, ay ang nag-motivate sa kanya, lumalabas si Papa Eds. Siyempre, primary si Papa Eds. No? Nakakatawa mapakinggan to guys Okay to panalo. So, it seems that you are in the right person. Yeah, correct. Oh, we're not talking about relationship. We're talking about when it comes to boosting your self-confidence, right? Parang nailalabas mo yung skills mo kasi may taong nagtitiwala sa'yo. Correct. And that is, Papa Eds. what is his name? Shout out mo yung ano. Shout out, kanina Pedro. Talaga napasabi si Bian, si pambira ka. Kaya sabi ni Biancy, yung grabe ka Biancy Sobra kilig mo dun Kaya sabi siya, pabira ka. Sobra yun Hindi naman, nagpapasalamat lang naman tayo. Yung ka naman din siya mga kalingap. Nagpapasalamat lang po tayo. Talaga nasabihan ko pambira ka. Yes. So maraming salamat din kay Kalingap Edo, no? Kasi he's one of the reasons kung bakit mas naging successful yung love team niyo. Tama nga naman. Hindi uusbong yung love team kung ikaw na mag-iisa, right? It takes two to tango. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap dahil nga sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay Viancy ay Ang gusto ko rin sabihin sa kanya na nandito lang din ako handang sumuporta sa kanya. Sa channel niya, ganun. Alam mo, Biancy, pag nagsasalita ka, parang kayo na talaga. Ang ganda naman yung sinabi mo dun Gusto ko yun Ulitin ko ng konti guys Gusto ko marinig ulit yun. Nandito lang din ako handang sumuporta sa kanya. Sa channel niya, ganun. yeah. Sa kanya. Ayun po mga kalingap, Mga ginagawa niya. kung sino yung nakatulong sa'yo, then do not forget to show your love to them then. Right? Yes, Kahit yung pagmamahal at tiwala, ibigay mo din sa kanila. Kasi hindi madali makahanap ng isang tao na pagkakatiwalaan ka. Do you agree? Totoo yun, agree. I'm agree with you, Ma'am Charlotte. Yes. Huwag na natin paiyakin to, parang iiyak na naman yan. So yan po mga kalingap, we just want to take this chance now to say thank you sa lahat pong nagmamahal at sumusuporta kay Viancy at saka sa kanyang love team din po. Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung wala po yung support at pagmamahal nyo sa kanya. And one last, anong masasabi mo? Mensahe mo para sa pamilya mo? Yan. Lahat ko po gagawin para sa kanila. Galing, That's really good. Ang ganda ng sagot niya, I have that kind of thinking din. I have. Ano po kasi ako pagbagay ang pangalan. Yeah, breadwinner. That's true. Mahirap ba maging isang breadwinner? Ito tayo. Ano ba to yung... Oo, no? Si Biancy nga pala, breadwinner na din pala siya ngayon, no? Hindi pa siya nakakapagtrabaho at early age, no? Nakakatulong na siya, guys, ano? At totoo siya ang breadwinner, no? Ito lang yung mga question ko kasi base lang yan sa mga sinasagot mo. And then, yung interview kasi, na ganitong interview ay hindi kasi nangyayari to every day. So we will like try to grab all the chance, lalo na I have just few weeks left at uuwi na din ako sa Cebu. So I just want in this Uwi na siya taga Cebu pala siya. Okay. way, no, nang sa ganun ay malaman naman ng lahat yung tunay na nararamdaman ng isang fiancé. So one last question. Mahirap, how do you describe as a breadwinner in your family? Siyempre, po, medyo mahirap po kasi kailangan mo po talaga. Yes. Po, mahirap kasi. Ang cute ni Beyonce, no? Ang cute niya. Kailangan mo maging strong sa mga Kahit napapagod ka na, right? Yun eh. Kahit nasasaktan ka na, kailangan mo ipakita na matatag ka pa rin. Kasi, lalong-lalo na ikaw yung breadwinner, silang lahat nakasalalay sa'yo. Oh. Right? Yes.
So talagang ano, no? Kasi, Nababash tayo niyan. Hindi ba Ay, galing ni, galing ni Charlotte magpaiyak mahusay mga sabi kalingap? na po na kumain. Ha? Oh, eh. Uy, sa akin na yun. Good, oo yun Normal yan, Beyonce. Ibig sabihin talaga nagpapakatotoo ka lang. Yung mga magsabi na ng audience, yung mga ayaw sa'yo. Pero yung mga nagmamahal sa'yo, of course, alam nila, naunawaan nila. At baka nga sila ngayon, right now, umiiyak yung mga yan. At baka nga gusto ka nilang yakapin. Kasi, kumbaga, yung mga nagmamahal kasi sa'yo, kapag malungkot ka, malungkot din sila. Pag masaya ka, masaya din sila. Ganun yung mga, yung mga solid viewers and solid supporters ni Beyonce, di ba? Ganyan din. Okay na, at least dalawa tayo na. Hindi ka na nag-iisa. Alam mo yung OA? Orange and apple yan. Di ba? Kasi orange, ako si apple. Sige. Pwede So, wag ka na. Pwede, kasi pag umiinom sila ng, pag kumakain sila, Charlotte, ang iniinom nila, orange Orange, orange true orange. Laging may ganun, di ba? Like, kumakain sila, laging may royal true orange tama kasi, Beyonce ang orange, ikaw ang apple. Pwede, Tingnan natin. Okay, so ayun po mga kalingap. Sinabi ko na kanina, we are so proud of her. Kasi nga, mahal na mahal niya yung family niya. So, keep going and we are all rooting for you. Yes. So, yun po, we will just stop here. We will just end here. And I do hope hindi lang po kayo na-entertain or na-say hello po. Ano pong pangalan mo, kuya? Benerando po. Yung, ano po yung nickname? Beran. Beran, po. okay. Beran, So, Kuya Beran, maraming salamat, no? Kasi, welcome mo po kami dito sa inyong tahanan. Maraming Beran. salamat talaga. Kamusta po kayo ngayon? Okay naman po. At saka, si Kuya Beran, siya po yung tatay ni Beyonce, mga kalingap. Nais ko lang pong alamin, kung maaari nang magtanong, anong masasabi mo kay Beyonce as your daughter? Ano po siya, mabait po siya. Tapos, hindi siya yung bata na pag sinabihan may hindi na sunod kaagad sa napaalam siya pag may pupuntahan siya. Lahat na pinapaalam niya sa amin. Talaga mabait na bata si Beyonce kasi pinapaalam daw lahat, no? So, ibig sabihin po tatay, pag nanonood sila ng concert, nagpapaalam. So, ibig sabihin alam nila, di ba? Sorry natin. Para iwas siya kasi yung magalitan Ganun. Opo. So, Tama naman yun, papaalam para hindi mapagalitan. sa madaling salita, pinapakita ni Beyonce yung respeto niya sa inyo Opo. as her parents. Right. At ngayon po, ang daming nagmamahal sa kanya. Kaya Sobra-sobra! sobrang nagpapasalamat kami sa mga Tsaka alam nyo guys, type pasensya na na-post po natin, no? Ang napansin ko lang dito guys, sa kabila ng sa kabila ng tinatamasa nila na, syempre, kahit papaano, nagkakaroon na sila ngayon, no? At maraming sponsor na tumutulong. Ito nyo guys, napakasimple pa rin ng tatay niya. Ito yung damit ni tatay, butas-butas pa rin, no? Ibig ang pinapakita ko lang dito guys, talagang napakasimple nilang pamilya. No, at hindi sila magarbo. Makikita mo, 'di ba? Talagang yung pa rin yung mga sala set nila at yung ultimate damit ni tatay, butas-butas pero yun pa rin ang sinusuot niya, no? At talagang hindi nagbago, no? No, hindi nagbago yung Although talagang nagbago yung buhay nila kasi maraming tumutulong at syempre magkakaroon sila ng bahay at then at the same time maraming tumutulong sa kanila. Pero kita nyo naman guys, they still humble person, no? At minsan yung mga ganitong tao talagang bibilib ka no? Kasi talagang sa kabila ng blessing, kita nyo naman guys, nananatili pa rin yung pagiging humble nila, di ba? Nakakatuwa lang, napakabait pa rin. nagmamahal sa kanya, pati kay Edo. At kung hindi nga dahil kay Edo, kay Kuya Rab, hindi sa ganito, wala kami sa ganitong sitwasyon. Yeah, that's true, no? Kasi mas lalong nakilala si Beyonce sa kanyang love team. Opo, opo. Parang dun umusbong ang kanyang pangalan. And as a parent, no, di na natin maitatanong yan na proud po kayo kay Ay, Beyonce. opo. Kasi nasabi niya kanina, siya yung breadwinner. Opo, opo. At saka narinig din po niyo yung sagot niya. Mm. So,
habang nakikinig po kayo, anong nararamdaman niyo, kuya, na Ano po, yun pala yung nararamdaman niya? ano yung natuwa din ako at ganun pala ang pakiramdam niya na ganun, ganun din ang nararamdaman niya na ano, para sa dahil naging panganay siya, ay kaya proud din ako sa kanya kasi ano na yung naiisip niya yun na ganun, Yes. marunong siya sa mga kapatid niya, sa amin, sa pamilya niya. Kayo yung niya, main priority. Opo. Sabi nga niya, kahit daw napapagod na siya kung minsan, ay patuloy pa rin siyang lumalaban dahil para sa kanyang pamilya. And napakaswerte niyo po. Kaya nga po. Napakaswerte niyo kasi naging anak niyo po si Viance. Right? Tsaka no, yung highlight niya na kahit nahihirapan siya, no, sabi niya nahihirapan daw si Beyonce. Pero kung ikaw, no, as a viewer, no, di mo makikita si Beyonce na nahihirapan. Ang point lang natin dito, guys, magaling magdala ng problema si Beyonce. Now, although, syempre, may na pinagdadaanan pa rin yan, no, kasi sabi lang ng blessing. Normal naman to, guys, lahat naman tayo may pinagdadaanan. So, di natin, kumbaga, ang point ko lang dito, marunong magdala. No, marunong magdala si Beyonce ng problema. Even basher, magaling siya mag-handle kaya talagang ang ginagawa ni Beyonce hindi niya pinapatulan. Yun ang tama, no? At dito, sa kabila ng kahirapan, no, sa kabila ng mga may problema pala siya, talagang lumalaban si Beyonce at di talaga siya halata, maganda pa rin, no? Ay, lako. Yan ang sikreto. Kumbaga, kailangan marunong ka mag-handle talaga ng problema para gumanda ka. Kasi pag sineryoso mo ang problema, papangit ka. Yeah, tuloy natin. At kung mas lalong uusbong yung career niya, kuya, anong maipapayo niyo sa kanya? Kasi may mga ganyan may mga ganyang anak, Opo. di maiiwasan yan, Opo. no? Ang masasabi ko lang po sa kanya, kung ano yung kinalakihan niya, ganun pa din siya, huwag siyang magbabago. Bago. Huwag siyang yung magiging, porque medyo malayo-layo na yung narating niya, ay magbabago na yung pakikisama niya sa mga tao, Yes. na parang nasa nasa pinakamataas na siyang Kaya pala tatay, napaka-humble nyo, no? Talaga nakikita ko kahit even sa pananamit nyo, hindi kayo nagbabago at sa pananalita nyo talagang makikita mo napaka-humble nila, no? siya, nasa pinakamataas na siyang hindi siya ganun. Huwag siyang magagawa ng ganun. Kung ano yung kinalakihan niya, ganun pa din siya dapat. Like, always stay humble. Opo. No? Stay Totoo humble lang. yan. And kasi kadalasan yun yung nangyayari sa mga anak Siya po. And then di na nakikinig sa mga magulang. Tapos yung parang kala mo ay marunong na siya. Hindi, Alam na ang lahat. wala na siyang pakialam kasi malaki na ako. Ganyan. Yeah. Malaki na ako, malaki na ang sinasahod ko. Opo, hindi ko na kailangan magulang. Ganun. Yes. So, ayun po, no. So, yun lang po ang Pero may mga ganyan guys, sa mga kabataan na ngayon, kumita lang, pinakanakalimutan niya yung pamilya. Totoo po yan, ha. Pero si Beyonce hindi, no? Kita mo, siya pa rin nagugas ng plato. Siya nag-gawa ng mga kapatid niya, hindi talaga siya nagbago. Naniniwala ko doon. hiling ni Kuya sa kanyang anak na si Viance. Kasi hindi natin masasabi yan. Opo. Hindi natin alam kung ano yung magiging takbo ng buhay niya. At kahit papano, ang video na ito, ay siyang parang magpapatunay na parang pinapaalahanan mo bilang isang ama si Viance. Sa Totoo yan. kung ano man ang mangyayari sa hinaharap. Yun po. So ngayon, Kuya, hindi talaga makakaligtaan kasi hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. Exactly. Totoo yan, no? May mga tao talagang hindi mo mapiplease. Agree ako dyan. Kahit anong pakitaan mo ng mabuti, ipinakita mo ng maayos, pero pag yung konting mali mo lang, ay kala mo pumatay ka na. Ano? May mga ganyan tao talaga. Pero yun nga lang, huwag ka lang mag-focus sa mga taong negatibo. Push lang, no? Tuloy lang. Batid niyo naman po na may mga ilan ding mga tao na nagbibigay ng negatibong komento sa inyong anak. Ano pong masasabi mo doon? Ay, para sa akin lang po ay ang ano ko lang doon, wag naman sana nilang yung masyadong yung anak ko at hindi naman nila kilalang masyado yan. Kaya lang, papanood lang naman nila. Kasi yan, pinalaki namin yan ng nasa tamang ang ugali ng anak namin. Hindi namin yan tinuturoan na yung maging isang wail na anak. Kaya sabi ko sa kanya,
kahit na may nagbabasa kanya na ano, na hindi maganda, hayaan niya na lang. At least hindi naman yun siya ganun. Ikaw naman ang nakakaalam kung ano tama o mali. Tama si tatay doon, no? Hayaan mo na lang. So, that is good, oh. Ignore, no? Mas maganda pa ignore mo na lang. Yun Pero ang- hindi makakaligtaan na masakit din yan Opo, para opo. sa bilang isang ama, Ayun right? po. Bilang isang magulang. Totoo po Ang talaga yan. unang-una pong masasaktan yan mga kalingap ay yung magulang po. Yung mga magulang po ni Beyonce. Kulang, oo. So ayun po, no, yun po yung sinabi ko kanina. Dahan-dahan po tayo sa pagkokomento, lalo na pag negatibo na po, no. Kasi totoo, hindi mo po kilala si Beyonce. Yung nakikita mo lang, on screen lang po, hindi nyo po alam kung ano yung buhay nila behind the screen. Kahit na inaano sa video yung takbo ng buhay nila, hindi pa po sapat yun para manghusga po kayo ng isang tao. Ang tama po si Kuya, siya lang ang nakakaalam sa ugali ng kanyang anak. Walang iba, magulang talaga. Iba kundi yung mga magulang lang po. So ayun lang paalala lang po, no, hindi lang sa lahat ng mga magulang kasi hindi pa po ako magulang, but I know the feeling. Kasi yung una po talagang masasaktan dito, yung mga parents po oh. natin. So again, be considerate and be mindful po every time you are commenting, especially kung mga negatibo na po, no. So ayun po, Kuya. Agree ako kay Charlotte doon, no? Siyempre, magulang kasi, mula lumabas ka sa sinapupunan ng magulang mo, iningatan ka niyan hanggang sa paglaki. So, mas kilala ka talaga ng parents. Maraming salamat kasi nagpakatotoo po kayo. Sinabi niyo po yung totoo niyong nararamdaman patungkol sa mga ganitong issue. At ngayon po, I just want to congratulate you kasi magkakaroon na po kayo ng isang malaki at bagong bahay. Up and down, no? So, Excited musta na nga po? po Excited na po ba kayo? Laking pasalamat nga namin po sa mga nagtulong-tulong na mga sponsor ni Beyonce. Galing, ano? At salamat sa mga sponsor and of course sa mga viewers ng EDC and supporters kasi kung di dahil sa inyo, no, yung pagmamarathon, malaking bagay yan. Iba-iba yung ginagawa nating way of promoting, no, pero lahat tayo talagang tulong-tulong. At syempre sa lahat ng mga sponsor na talagang nagbigay, lalo na din sa pabahay. So, salamat sa inyo. Lalo na din kila Kuya Bal, kay Kuya Ram, kasi kung hindi naman galing sa kanila, hindi nagdaan sa kanya si Beyonce, kung hindi nila natagpuan, hindi, wala din sana yan. Ganyan, hindi makikilala ng sponsor yung anak Totoo yan, ha? namin. Agree ako dyan. Sila yung instrumento. Opo. Sila yung naging tulay or daan para magbago yung takbo ng buhay Oo, niyo, totoo Kuya, yan. right? Ang ganda po. Tinawag nga nila yung mansion. Ang ganda talaga. Pati ako excited na din po ako. Hindi nga po yan namin inaasahan na ganun ang mangyayaring ganun, makakaroon kami ng bahay na ganun. Na, kasi kung kami lang, ay hindi namin kaya yan. Tama na kami yung Oo yan, ha? lang. Oo Tama. yan. Simple lang. Opo. So, ayun, nakakatuwa. Kasi galing na po kami mismo kay Kuya na he's so proud and masaya din po siya kasi magkakaroon na sila ng isang magandang bahay. So, ayun po, anong masasabi mo sa mga sa mga viewers at sa mga sumusuporta kay Beyonce? Last message niyo po. Ako po, ang masasabi ko po ay, ako po ay lubos na nagpapasalamat po kaming pamilya sa mga lahat na nag-sponsor, sa mga viewers, saka yung nagmamarathon po ng ni Beyonce, kasi kung hindi po dahil sa inyo, ay wala po kami sa ganitong sitwasyon na hindi kami makakaroon ng bahay na malaki. Tapos kay Kuya Bal po, nagpapasalamat din kay Kuya Rab, kay Ate Edna, kay Ido po, at siya ang naging kalab team ni Beyonce. Laking pasalamat po namin at yung nakilala yung anak namin dahil sa lab team. Yun po. Oh, maraming Grabe si tatay, no? Bilib ako. Lahat pinasalamatan hanggang nagmamarathon, eh. Very good, eh. salamat po Husay, di ba, no? talaga sa inyo mga kalingap. And one last question po. Pasok po ba si Edo kung sakali in the near future? Uy, gusto ko itanong mo, ah. Kung pasok pa si Edo, ang sagot ni tatay. Magiging son-in-law? Payag po ba kayo dun? Wala naman pong problema sa amin yan. Kung talagang sila ang magkaswerte ng Magkatuluyan. magkatuluyan. Wala naman pong problema sa amin kasi kami, kung ano yung gusto ng anak namin, doon naman po kami. Support na lang po kami sa anak namin. So, Hindi nga, no? Alam niyo, sana ganito lahat na magulang, no? Yung iniisip yung gusto ng anak.
Pero kasi mga magulang, inuuna yung gusto nila eh. Kinokontrol nila yung anak nila. Kasi tatay, kahit ganyan ang buhay nila, marunong silang rumispeto dun sa anak nila. Nakakatuwa lang at natutuwa din ako kasi parang talagang pasado. Pasado si Papa Eds para sa parents ni Bianza eh. Alam na this guys, alam na this. Mensahe niyo po para kang Edo, kuya. Ay, kay Ido, ang ano naman sa kanya, kung talagang seryoso siya, ay magtiyaga lang siya. Yes. Yeah. Kasi wala Tama yan. Kung seryoso siya, magtiyaga lang siya. Kasi, naniniwala ko, kasi pabor sila sa kay Edo, tsaka si Beyonce, gusto niya si Edo eh. hindi pa kasi legal age si Beyonce. Opo. Hindi. Kasi ako noon nagtiyaga din ng ganyan kahit ilang nag-test din ako hanggang makuha ko yung So true love waits, baga. Yeah. Nakapaghihintay po yung Ayoko. pag-ibig. Oo. At tunay na pag-ibig ay marunong maghintay. nakusang dating po pati yan. Huwag mong pipilitin na hindi naman talaga sa iyo. Yes. Ang ganda. Ang dami din nating Grabe ano? Galing. natutunan kay Kuya. Maraming salamat po kasi hindi lang po yung ano niya, yung pagiging ama ang natutunan natin sa kanya, kundi yung karanasan niya po sa buhay. So maraming pong salamat Kuya. No, ito po yung una nating kwentuhan, pero napakasarap, ang gaan-gaan po sa feeling kasi nga winelcome po niya tayo dito. So ayun na po, later po ipapakita ko po or kakasapan po natin yung mother niya. Hello po ate, anong pangalan mo ate? Hansel po. Hansel, anong nickname mo? Be po ang tawag. Be. Abe. So, Ate Be. Ate Okay. Be. Yan ang kamukha ni Beyonce, si Mother, no? Nice to meet you, Ate Be. Ay, nagkita na kami dati, pero hindi tayo nagkakwentuhan, no? Opo. And then, pasensya na po, naubos na po yung Tagalog ko, ha? So, magtatanong na ako. Huwag po kayong mag-alala. Oo, kasi pag usually sa mga taga Cebu, ang mga taga Cebu kasi, mas sanay sila mag-English. Mas madali sila mag-English kaysa mag-Tagalog. Kaya normally sa mga taga Cebu, talagang English speaking talaga sila. Nakakaintindi ba ako ng Tagalog, pero parang ngayon na uubusan ako ng Tagalog kasi kanina pa po ako nagsasalita ay. 50 words lang yung dala ko. Kunti lang. Kunti lang ay. Konti lang ay, pero magaling sila mag-English. Wala na akong baon ngayon. Ubus na po. So, Mag-aaral ka na magbikol. oo nga, gusto ko din. Gusto ko, pero ang dami ng lingwaheng pumapasok sa isipan ko. May Bicolana na akong nalaman. Yung lukit. Loki. Yun ang alam ko. Okay. Ano yun? Sa ate, ay ano po ginagawa natin ngayon? Luluto. Di Nakakatuwa naman, no? Ay, mukhang masarap yan, maling, Okay, pa na kayo, kumain. Yes! Nag-adaw ba akong kangkong? Oo, masarap. Oh my God, that's my favorite! Oo, ginugulayan ko Alam sila mo, kasi. miss ko na. Yung adobong kangkong. Paborito Simple lang, ano? ko din yun. Ako din. Oo. Saka Salamat ng mga po, bata. Lord. Dito po kami napunta. Masarap kaya kangkong na adobo. Kasi baga, hindi naman baga pwedeng porque tayo may pera na Galing, ano? halos lahat ipakain mo yung masarap na hindi ganun. Dapat Galing naman nito ni nanay. Sobrang tuwa ako dito. kung anong kinasanayan na ulam nila, gusto ko yun ang nila. Yun pa rin, Oo. Oo. Kahit May may, walang babago. kunwari magbida ako ng karne, laging may Masaya. gulay yan, may Masaya. sabaw, ganun. Yung kanya sanayan nilang ulam para hindi sila mawili kung ano ang kaya sabi ko yung ganun yung gawa ko kahit may adobong kako kahit walang I love it. walang Gusto ko yung walang salok. Yeah, yung way of thinking ng mama ni Beyonce, totoo naman po. Hindi porket kaya mo na. Oo. Babaguhin mo na Opo. agad-agad yung takbo ng buhay mo. Oo, tama. Right? Kung ano yung nakasanayan, you can stick to it and then just add. Unting-unting add lang, no? Hindi yung, kasi may mga kadalasan din nangyayari yan eh. Oo, yung tinatawag natin, Charlotte, yung one day millionaire. Lalo yung mga nag-abroad, pag uwi ng Pilipinas, may baon-baon lang ng maraming pera. Isang araw, one day millionaire. Pero si mami, saka si tatay kanina, kita niya si tatay, ganun pa rin damit niya, butas-butas. Si mami, sinabi niya kita naman, di naman sila sisinungaling Kita mo, simple pa rin yung ulam nila. No? At yung pinaglulutuan nga nila, pa rin dun sa uling, no? Uling yung ginagamit. So, hindi talaga nagbago. Although, may blessing silang tinatanggap. So, talaga makikita mo na marunong sila sa pera at mababang loob. Yun ang maganda sa kanila. Sa pamilyang to, kaya natutuwa talaga. Alam mo guys,
tunto ako sa pamilya na to, no? Talagang napakasimple at talagang hindi sila mayabang. Yun ang yun tamang word eh. Pero kasi, kumita lang, makikita mo, nagbago ng buhay. Diba? Bili ng kung ano-ano. No, pero sila Beyonce, ano yan guys may mga blessing na natatanggap yan, pero hindi nagbago, no? Pero tuloy natin. Kasi may mga kadalasan din nangyayari yan Oo. Hindi talaga makakaligtaan yung mga Ay, hindi nakakain ng ano. Oh, pag that's ano, true. Ang dami ayaw ko na. kakilalang ganyan na biglang Marami. gumanda lang yung buhay ay para na ring Hindi na sila kakain ng Oo. hindi masarap. iba na din yung kilos nila. Opo, dapat huwag magbabago. Pero ako po, sa totoo lang atin, masaya po ako kasi dito po kami maglalunch. Opo, dito na lang kayo mag-ano. Pag pagkain po kasi ang usapan mga kalingap, hindi po natin tatanggihan yan. Kasi Oo. pag tatanggihan daw yung pagkain, Grasya. oo, papangit ka daw. Sana tayong papangit nito, di ba? Tama yan, no? Kasi blessing yung food eh. Dapat talagang ano yan, tanggapin mo, no? Hindi yan tinatanggihan. Hindi naman pangit. So, na ano din ako kasi yung adobong kangkong, paborito din ko po Opo. yun. Saka ano yan, organic, di ba? Organic ang kangkong, guys. Okay yan. Miss ko na kasi yung luto Kahit- ni mama. Noon nga, nung talagang walang-wala pa, kangkong lang, kukuha lang kami sa palayan ng kangkong, tapos sinasabawan lang namin ng yung sinigang. Ay, oo. Tapos anong sahog, Nay? Anong sahog? Kahit walang karne, okay na yun. Kahit walang karne? Ay, lintik ka. Kahit walang karne, nagsisigang sila ng walang karne. Biriin nyo yun, guys. Ano? Galing, Basta makaraos ng pananghalian. Atin na, Galing. na masasabi naman natin no, na malaki ang pinagbabago ng buhay niyo, Oo, takbo ng so- buhay niyo. Ay, sobrang talaga salamat sa Kalingap at natagpuan si Beyonce. Talagang noon talaga Mahirap. sobrang hirap ng buhay. Halos Grabe, no? Sobrang hirap ng buhay. Talagang laking bagay ng ano. Kaya, ang Kalingap, especially si Kuya Bal, Kalingap Rab, Ate Edna, talaga marami silang binagong buhay mga kababayan natin sa Pilipinas. Lalo itong mga tulad nila Beyonce. No? At the same time, hindi nagbago yung ugali. Nagbago lang yung buhay, pero hindi nagbago yung ugali. At yung pamumuhay, hindi nagbago. Nanatili pa rin mababang loob, no? yun, hindi sila makakakain ng gusto nila. Yun nga, yung kung ano lang. Pero ano nakakain lang. naman po kayo like 3 times a day noon. Opo, nakakain naman po. Pero yung panahon na nagkasakit yung papa niya, na talagang hindi Walang- siya nakakalakad, napilay. Wawa Ako naman. lang yung naghanap ko. Naglalaba nga kami ni Beyonce sa Oo. tatagpuan kami ni Doc Lab. Yun nga. Ito na nga yung sinasabi na tawag dito? Na-discover si Beyonce, di ba nakikilabada nga sila at kasama yung nanay niya. Kita nyo guys, bata sila. Ang galing, Minsan is yung bahaw na kanin. Yun nga. Ay, parang Pinag- nag-goosebumps ako. Uy, Nay, gusto ko yan, yung bahaw. Tapos ang gagawin ko, pag wala kaming ulam nun, ako ng timpla ko ng kape. O kaya, pag minsan wala talagang kape, kasi kape tsaka bahaw, hinahalo. Ang sarap ako dyan. Tapos, o kaya, gagawin ko, tubig, tapos may asukal, tapos kanin. Basta bahaw, malamig. Gusto ko yun, guys. Kahit merienda ko na, ginagawang merienda yun eh. So, masaya. Ano ko sa kanila minsan, nagtitiis na lang ako kasi magulang mapakain lang yung mga anak. Yung mabusog lang sila Yeah. pa. Inuuna yung ganun yung ano namin noon. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Kalingap at natagpuan niya si Beyonce. Sobrang ginhawa ang na ano namin. Si Mami naiiyak na eh, no? Yun nga. Naiyak na si Mami. Ay, nako, Mami. Ako rin parang gusto ko na umiyak, pero pinipigilan ko. Ako din wala ako naiiyak kasi habang iba kasi yung pakiramdam mga kalingap no. I'm not a mother yet ate pero parang may kwento kasi tayo, may sitwasyon tayo na almost the same. Kasi naghirap din kami nung iniwanan din ako ng papa ko. I was Oh, talaga? 7 years old. Then 7 years old? Ay, grabe. 7 years old, hindi ba sila? si mama wala pang trabaho that time. So parang hikahos din po kami sa buhay at yun din po yung ginagawa ni mama. Yung parang Sobrang hirap nung kung ano lang yung mga tanim sa paligid, kung maaari. Kahit hindi naman makakain, talagang kinakain na lang. Oo, sa amin kasi noon, alala ko, alokbati, tsaka saluyot. Saluyot kasi parang damo lang yan eh. Maglakad ka lang sa lugar namin, sa Maynila, makakita ka ng saluyot. Pwede na yun. Ganun ay, yung yeah, ganun. totoo yan. Totoo. Iba po talaga yung mga magulang pag mahal na mahal nila yung anak. Hindi po lahat, no? Hindi po lahat masasabi yan. Pero may mga magulang talaga, usually sa mga magulang po, mga kalingap, ay
they always think first para sa kanilang anak. Oo. Wala silang paki Kahit kung na magluto man sila or hindi. Basta busog yung anak Yes. mo, ganun. Yeah. Kaya ang laki nga, sabi niya kanina, sabi ni ate, na ang laki ng pasasalamat niya dahil nga sa Kalingap ay Sobrang nagbago ang buhay talaga. Grabe, no? Sobrang nagbago ang buhay talaga. Totoo naman, guys, no? Yung dati nagsasabaw lang kami ng kangkong, mama, nasaan yung karne? Tapos ay ko nakalipad. Kita niyo yung guys, ano? Parang nakakaano to, guys, kasi isipin mo, ang nagtatanong sa kanya yung mga anak niya. Isipin natin si Beyonce, nagtatanong ng ganun, mama, nasaan yung karne? Siyempre, bata minsan ng bata gusto niya makatikim din ng karne. Pero kita yung tiniis nila, no? Makasurvive lang sa araw-araw. At yun ang dinanas ni Beyonce. Kaya nga tama yung papa ni Beyonce na yung mga basher, walang karapatan niya na manghusga sa anak nila. Kasi hindi nyo kilala yung bata kung ano yung pinagdaanan. Katulad niyan, ultimo sa pagkain lang, no? Hindi sila kakatikim ng karne. Pero nakakatikim sila ng sinigang na walang karne. Di ba? Andito na ibang bata. May sinigang na, may ulam na nga sinigang, ayaw pa, gusto pa, may iba pang uulamin. Iba nga, gusto pa, pagkakain, dapat may soft drinks. Di ba? Minsan may ganun Lalo pag sabi yung perma. Pero sila Beyonce, kita nyo, dumaan sila sa matinding hirap, Tuloy natin. Imaginein mo na lang. Oo, yung Baka yung next time may kangkong, may yung karne kangkong na. may lalagyan lang ng sinigang. Pero ang sarap ng kain nila. Masarap yung kain doon. Yun ang pinaka-importante. Kahit naman sabihin natin simple lang ulam, basta magkakasama kumain. Masarap kumain talaga. Kahit maghihirap, no? Kaya sabi ko ngayon, ang tayo ko naman sa kanila ngayon, pag may pagkain, huwag kayong sayang. Sabi ko, Oo. minsan yan ang galit ako sa kanila pag may pagkain na tas hindi nila Ubusin, mauubos. oo. Kukuha lang kayo yung kaya nyo. Pag kasi, naalala nyo yung dati tayo, ganun, wala tayong Galing naman nanay ni Beyonce, pinapaalala niya sa mga anak niyo. Very good. hirap ng buhay. Kaya ganun din naman sila. Kaya walang pagbabago na ano sa kanila. Nakakatawa. Totoo po yun mga kalingap, no? Dito mo talaga makikita pag ikaw yung interviewer, iba yung feeling pag ikaw yung nakikipagkwentuhan sa kanila. Kasi yung emosyon nararamdaman mo habang nagsasalita yung ini-interview mo. At this time po, Noel, iba yung nararamdaman ko kay Kuya sa papa ni Beyonce while we were talking. Talagang dun pinapakita niya na nagpakatatag talaga siya bilang isang ama para sa kanyang pamilya. Si ate naman, dito ko nakikita na she's soft, but Grabe guys, tarang dinidisiplina niya yung anak niya. Napaka-amazing mga ganitong parents. Naway, tularan po natin sila. Hindi po madali maging isang magulang. Tama po ba? Sobra. Hindi po Sobra. Kasi minsan, alam nyo guys, pag magulang ka, ako kasi dati kami ganun Nanay ko, makikita mo sa kanya, tahimik lang. Pero pag nakikita mo, may hirap kayo, hindi nila ma-provide yung gusto nyong kainin. No? Or din napoprovide nila, pero yung, alam mo yun, makatikim ka ng karne, no? Masakit sa magulang na hindi mo mabigay yon yung konting kaginawaan. Mahirap sa magulang yun. Minsan makikita mo, anak mo kumakain lang. Simple lang. Masakit sa magulang yun. Kaya mahirap talaga magulang. Lalo pag magulang ka nagmamahal. Pero yung mga magulang na pabaya, walang pakialam yun. Kasi may mga magulang, relax lang. Wala, pinapabayaan niya anak nila. No? Kaya, pero yung mga magulang talagang responsible. Yan talaga. Nagmamahal yun. Mahirap maging totoong magulang, guys. Lalo na, mahal na mahal mo yung anak mo. Tapos makita mo, malungkot. Minsan, ewan ko kung na-experience nyo to, yung tipong wala kayong TV, makikinood yung anak mo dun sa, kami noon, ganun makikinood dun sa kapitbahay mo na manonood ng TV, tapos mamayang konti, pagsasarahan ng bintana. Ganun kami guys, naranasan namin yun. So, kami, yun, ganun, naranasan namin, makikinood ka ng TV, tapos sasarahan ka ng bintana. So, minsan nakikita yung nanay ko malungkot para sa amin, kasi hindi nga niya kami mabigyan ng ganung buhay noon, pindinanan namin. Kaya, sa magulang na nagmamahal, mahirap talaga yun. No? Kaya naniniwala ako dito kay mami. madali. That's the reason na I'm not yet ready to become a parent. Kasi may mga ganito pa ako, like, pakiramdam mo, kaya ko ba? Ganon. Pero pag nasa sitwasyon ka na, ay hindi ka na makakaayaw, no? Opo. Hindi ka na talaga Talagang makakaayaw. Iniisipin mo yung para sa anak mo.
kahit nga po wala kami noon. May mga pumupunta ng bata dito. Naawa Grabe, ano? din ako sa mga batang yung parang Pinapakain mo din. pinapabayaan ng iba. Tawagin ko yan kung ang magkasya dyan, basta kumain din sila. Oh, yung galing. Galing. Kasi nakakaawa naman. And that's the reason why nagkaroon po kayo ng ganitong malaking blessing. Yeah, Ito na po oo. yung ina ninyo. Tsaka, alam mo, mami, hindi ako magtataka isang araw si Beyonce at kayo din, mami, no? Maaaring maging ano kayo, kalinga partners. No? At kasi matulungin din sila, no? Yung, kumbaga, yung blessing na napunta sa kanila, ibinabalik nila sa mga taong mahihirap din. Very good. Kasi nga narinig natin kanina, sabi ni ate na hindi siya nagdadalawang isip na magbigay ng mga pagkain, lalo na Galing, sa yung mga batang Ang nagugutom dami namin din. na batang nakupkup. Mm. Malaki na sila noon, mga 16 or 15 mga bata po. Napunta sa bahay, tapos Humingi ng tulong. Siguro, saan ka galing? Pinabayaan daw ng magulang. Wawa naman, pinabayaan ng magulang. Sobra, nakakawa. Kapatarihan ko dito sa bahay. Tapos tutulong-tulong lang siya sa pag noon nag-uling kami. Saan na siya ngayon? Umalis na po sa amin. Siguro mga 3 ano na yung. Pag alis ng isa, may dadating na naman. Parang mami, nag-aampon sila. Lumalabas nag-aampon sila, no? Ganun na lang. Ganun kami pag ano ay. Tapos yun nga, umalis na. Pero ngayon nagko-contact sila sa akin. Kumusta po? Ganun. Oo, ang bait naman ni ate. Opo, kaya- Pag wala na po akong matuluyan, pupupin niyo po ako ha. Lalo na dun sa bago niyong bahay. Ay, Ako pipiro. pwede naman magtambay-tambay kayo doon. Oo nga. Oo. So yun po ate no, anong masasabi mo na ilang buwan na lang? I think ilang buwan, no? Matatapos na yung bahay mo. At saka, Ilang ano lang, tama, before, ang target ata nila, before Christmas, di ba? hindi lang to basta-basta bahay ate. Alam mo guys, naiisip ko, maganda na yung sabay, no? I don't know kung this a good idea. Parang, pag natapos yung bahay ni Beyonce, doon na lang nila ganapin yung first anniversary ng IDC. I think masaya yun. Totoo lang guys. Kasi kahit sabi natin, hindi natuloy sa Singapore, sa Japan. I think, pag natapos yung pabahay ni Beyonce, yung pabahay ni matapos, doon na lang isabay anniversary. Kasi ano yun, history yun, in the making eh. 'Di ba? Parang double blessing, no? 'Di ba? Napakalaki, tinatawag na nila itong mansion. Sobrang nga pong, Ano masasabi mo doon? sobrang nahihiya po akong, nakakahiya nga po kasi sobra na po bagay yung nano ng Napakabait niya mami, kayo pa nahihiya, ano? Very good, ano? Ang bait. sponsor na pera. Ano naman po baga natin na hindi basta-bastang makukuha yung perang gano'n. Kaya sobrang Okay. utang na loob namin sa mga taong tumulong sa amin na talagang kung iisipin mo, hindi ka naman nila kaano-ano, pero sobra ang concern nila sa Totoo yan, mami, ha? iyo. Tapos yung perang binibigay nila ay hindi basta-basta. Sobrang nahihiya po ako, pero talagang para sabi ko nga, nagpapasalamat akong sobra sa lahat ng mga sponsor na tumulong kay Beyonce. Naiyak siya, ano? Talagang utang na loob po namin ito. Hindi po namin kayo makakalimutan kahit kailan sa buong buhay namin. Sobra po nagpapasalamat. Maiyak Grabe. Grabe, nakakaiyak. na din ako niyan. Masaya si mami, ano? It's okay po. Ayun po no, Si ano, Charlotte, mangiyak-iyak din siya, eh. ako din, nagpapasalamat din po ako sa inyong mga kalingap kasi nga, totoo yung sinasabi ni ate. Kung minsan naman itatanong natin na, do we deserve this? Ang napakalaki naman po nito, yung napakalaking blessing. Alam niyo, Ma'am Charlotte, minsan, nakakalungkot lang minsan. May mga tao, kinu-question pa yung iba. Parang, minsan may mga tanga, eh. Sana marinig niya. Kinu-question nila, may nabasa akong comment last time. Sabi niya, sobrang laki daw ng bahay ni Beyonce. Kumbaga, dapat yung iba, kumbaga dapat simple lang, tapos yung iba ibigay na lang daw sa iba. Kumbaga parang sa ano ni Beyonce sa pabahay niya, makaagawa na ng 2 bahay. Parang gano'n sinasabi nila. Pero hindi nila nagigets. Ang dami nila magkakapatid. Pag yan nagsilakihan, magagamit nila yung bahay niyo, mga kwarto-kwarto doon. Tsaka at the same time, wala ka naman pakialam na questionin yung bigay ng sponsor, eh. Diba, kung kaya sponsor sila, yun ang gusto nila malaki talaga bahay ni Beyonce, sila magagawa natin. Yung iba magko-comment sablay, ano? Pero kung sana mapanood nila tong video ni itong video na to, no, ma-realize nila deserve talaga ni Beyonce ang malaking bahay. Para sa akin, no? Kasi para sa reward to, reward to kay Beyonce
sa pagiging mabuting anak at the same time pagiging mabuting magulang ni mami at ni tatay, no, sa kanilang mga anak. Para sa akin, rewarding to para sa kanila, no, at deserve nila to. Lalo-lalo na sa mga taong hindi mo naman kaano-ano. Oo nga po, No? sobra. Kadalasan yung tumutulong sa atin, hindi natin kaano-ano. So maraming salamat po talaga sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nag-sponsor po. Kasi hindi lang po yung buhay ni Beyonce ang binago nyo, kundi yung buong pamilya po ni Beyonce. Oo. At ako din, napahanga ako. Mababaw din luha ko ay. Pasensya na po. It's okay. Kasi pag yung mama na talaga yung nagsasalita, damang-dama ko yan eh. Kasi lumaki lang po ako na mama ko lang kasama. Kaya pala nakaka-relate si Charlotte. Okay, oo. Iba kasi yung mag-nanay eh. Iba rin, ako kasi mas close din ako sa nanay ko eh. Ko. Yung mama ko lang din po yung weaknesses ko, single mom. So, ayun parang every time na nakakita ko ng mama na laking pasasalamat niya sa buhay na meron sila ngayon, eh parang natouch din ako kasi hindi po madali maging isang ina. Lalo-lalo na hindi lang po isa yung anak mo. Talagang nakasurvive po kami kayo. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Talaga sa unang-una sa Panginoon talaga. Dahil mula noon nung naghihirap kami hanggang ngayon, hindi niya kami pinabayaan. Ang ano ko lang po sa mga kagaya ko, tulad ko po, kung kayo po ay talagang walang-wala, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Lagi lang po kayong magdasal. Magdasal lang po ang kailangan ng natin, nahingi tayo ng kapit ng sa mahal na Diyos. Tapos na may mga taong, pangalawa sa mga taong Magiging instrumento. naging nahubog ang puso na tumulong po sa amin. Yeah. Sobra pong salamat sa inyo. Sa Kalinga po, talagang sobrang laking tulong po ng Kalinga po sa amin. Talaga. Sobra po. Sobra-sobra po. Totoo yan. Do not lose hope. Kasi nga, God provides. Yeah, agaling. Kung ano mang buhay na meron ka ngayon, if you think na parang you're not in the right path, or kung pakiramdam mo, walang-wala na talaga. If you think wala ka ng future, no po. Just relax, and then close your eyes and pray po mga kalingap, no? Kasi prayer works. And see, isa na po itong proof, given proof, kung paano binago yung buhay nila gamit yung mga taong naging instrumento, like nila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, these people, Kalingap Partners, and then sa lahat ng mga sponsors, these people po ang ginawang instrumento nang sa ganun ay mabago ang buhay ng nag-iisang Beyonce po. Galing galing. Maraming salamat. Ate. Maraming salamat po sa Ano din eh, yung kwento mo po talaga ay parang naisip ko na you're not alone, no? Hindi ka talaga nag-iisa. May mga tao talagang handang tumulong at umalalay sa'yo. Manalig lang po tayo sa Panginoon. Tsaka kapit lang po. Tibay lang ang sa mga Yan yung main. nanghihina po. Huwag po kayo mawala ng tiwala sa sarili. Kasi hindi lahat ng ina ay matatag. Opo. Yung ilan din ay nahihinaan ng loob. So, anong masasabi mo? Paano mo hihikayatin yung mga magulang na parang gusto ng, Opo, talagang yung parang down na down ka na Yeah. po noon. Tapos alas wala kang makapitan, wala kang matakbuhan, wala kang mapagsabihan. Kasi paano mo maisasabi sa mga kapatid mo? Walang-wala din. Totoo yan, guys. Paano mo sasabihin nga sa mga kapatid mo, walang-wala din yun, nangungutang din, di ba? Ang hirap nga naman, wala kang masandalan, no? Tayo po ang gumawa ng sarili nating ng Diskarte. paraan, diskarte. Manalangin po tayo sa Diyos, pero wag po tayong aasa sa Diyos na kaya po din natin bilang isang babae, kaya natin mabuhay yung anak natin kahit ano. Yun po ang ginawa ko noon. Kaya dasal lang po hanggang binigay po ng Panginoon ang Kalinga. Galing, Galing. Talagang sobra po. Yeah, so, Galing, ayun po, no? Sila po ang rason kung bakit nagkaroon ng isang Beyonce. Kung ano si Beyonce ngayon, sila po ang dahilan, yung mama at papa niya. And then, sila na din, pumasok na din dito sila, Kalingap Rab. Yes. Kasi sila na yung mga na din dumagdag sa pagmamahal. But the main people behind the success of Beyonce is yung parents niya po. So, congratulations po, ate. I'm so proud of you. Kung wala pong nakakasabi na proud kami, ako po mismo magsasabi na proud po ako
bilang isang nanay ni Viancy. Kasi po, ang laki po ng pinagbago ng buhay nyo dahil din po hindi lang po sa pagsusumikap ni Viancy, mga kalingap, dahil din po sa pagsusumikap ng kanyang mga magulang. Ay, ayoko na maiyak. Agree ako dyan, ah. Teary eyes na ako. Sayang po, no? Thank Anyway guys, talagang sana nag-enjoy kayo dito. Ako, totoo lang, marami akong natutunan dito, no? So, please comment down below kung ano masasabi nyo dito. Pero ako sa akin guys, talagang, I'm very happy. Ano ba guys? Yun, sasya na guys. Anyway, yun, sabi ko nga, no, na I'm very happy at na-inspired ako. Actually, no, it was a very, inspiring vlog from Kuya Bal and of course, from Charlotte of Cebu. No, at she's good. Actually, she's good. And the way she asked questions to the family and especially to Viancy, talagang napaka-direct to the point and very meaningful. Kaya sana sa lahat ng mga basher magising kayo. No, yung mga nagko-question sa pabahay ni Viancy, mahiya kayo. Panoorin niyo tong video na to, maintindihan niyo na deserve ni Viancy ang magkaroon ng malaking bahay. Dahil sa kanyang pagiging totoong bata, pagiging totoong anak, at syempre pagiging totoong wifey ni Papa Eds. Kaya samahan niyo nito guys sa aking next video reaction, and syempre huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. And laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever mag-react ayon sa itsura, magkomento ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory guys. Bye-bye po. Alright. Alam ko na bata ka pa pero ramdam ko rin may tibok sa puso mo parang hangin na malalim. Di pa tayo pwede, ito ang tamang oras. Pero sa isip ko ang feelings mo di basta nawawaldas. Huwag ka magmadali kahit gusto ko rin magkasama magkaakbay pero di pa natin maangkin. May oras na para dito basta't huwag na tumigil. Maghihintay ako hanggang tamang panahon, siguradong may silbi-silbi. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Nararamdaman ko oo di pa pwede ngayon, pero alam kong tayo sa dulo ng panahon. Maghihintay ako, di kita bibitawan. Pangako, ako'y nandyan kahit na magkalayo man. Sige, hintay lang tayo, ako rin di bibitaw. Kahit nasa ngayon magkalayo, di masilayan ng araw. Tiwala lang, darating din ang tamang oras. Tayo na ang magkasama, walang ibang sagabal. Sa ngayon, chill lang tayo, hawak ang damdamin. Alam ko di mawawala yung pagmamahal mo sa akin. Sa paglipas ng oras, ikaw pa rin ang akin. Darating ang araw, walang maghahadlang sa atin. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Kahit gaano katagal, di ako bibigtaw. Hawak ang pangako mo, kahit malayo pa ang araw. Sa bawat minuto't segundo, ikaw ang nasa isip. Basta maghintay ka lang, ako'y nandito. Di bibigtaw kahit saglit, magkikita rin tayo sa tamang panahon. Kahit ngayon ay puro hintay at pag-asa sa kahapon. Pag dumating na ang tamang oras, di ko pakakawalan. Tayo na ang magkasama hanggang dulo, walang iwanan. Maghihintay ako, pangako ko sa'yo, sapagkat sa puso ko ikaw lang ang totoo. Hanggang sa dumating ang tamang panahon, ako'y nandito, maghihintay ng walang pag-aalinlangan. Maghihintay ako, pangako ko sa'yo, sapagkat sa puso ko ikaw lang ang totoo. Hanggang sa dumating ang tamang panahon, ako'y nandito, maghihintay ng walang pag-aalinlangan.